Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, napakaganda ng tanong ng ating Panginoon. Iiwan din ba ninyo ako? O di kaya, sabi niya pala, ibig din ba ninyong umalis? Sino sa inyo mga naranasan ng maiwan? Palakpakan. Wow, malas nyo naman. Mga kapatid, iniiwan ang isang tao kapag hindi na maintindihan, kapag hindi na matanggap. Kaya ang sunod kong sa inyong tanong, hanggang saan ninyo kayang samahan si Kristo? Kaya nyo bang iwan si Kristo? Ha? Kung sinasabi niyong, Father, kaya kong iwan si Kristo, sige nga, palakpakan. O sige, kung sinasabi niyong, Father, hindi ko kayang iwan si Kristo, palakpakan. Wow ha? Sure kayo dyan? Ngayon, ang sunod kong tanong, kung hindi nyo kayang iwan si Kristo talaga, hanggang saan nyo naman siya kayang samahan? Hanggang saan nyo siya kayang samahan? Mga kapatid, nasa ika-6 na linggo na tayo at katapusan na ng diskurso tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, umabot ng 6 na linggo ang pinag-uusapan natin tungkol sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Walang iba kundi ang Eucharistia. At ayon sa dokumento ng Vatican, sa turo ng simbahan, ang Eucharistia ang bukal at rurok ng Kristiyanong pamumuhay. So ibig sabihin, kaya umabot tayo ng 6 na linggo na pinag-uusapan ng tinapay ng buhay, iisa lang yung dahilan. Dahil ang misa, ang Eucharistia, ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ang sentro ng ating buhay. Meron tayong kasabihan sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Dahil nasa simbahan ang misa. Pero ang nangyayari ngayon, ang problema, minsan hanggang prosesyon na lang tayo. Minsan hanggang prosesyon na lang tayo, wala na yung misa. At kung ganon, minsan hanggang rosaryo, minsan hanggang dasal na lang, nawawala na yung misa. At kung ganon, wala tayong pinagkaiba doon sa mga Hudyo sa ating ebanghelyo. Kung susundan natin pabalik yung pagbasa, nagsimula pa ito nung pinakain ng ating Panginoon, yung 5,000. At mula doon, sumunod yung mga tao sa Kanya kahit saan siya magpunta. At doon, maraming nakinig sa Kanya. Doon, maraming humanga sa Kanya. Doon, maraming sumunod sa Kanya. Para ding prosesyon. Hanggang sa makarating siya sa mga sandaling ito. Pero dito sa ating ebanghelyo, dito na nagkaalaman. Dito na nagkabukingan. Dahil sa sinabi ng ating Panginoon na inumin ang aking dugo at kanin ang aking laman, anong sabi ng mga tao? Mabigat ang pananalitang ito. Paano natin matatanggap ito? In other words, hanggang doon lang nila kayang samahan ang ating Panginoong Hesukristo. Sayang, dahil nung pinakain sila ni Kristo, nandoon sila. Nung pumunta sa iba't ibang lugar si Kristo, nandoon sila. Nung nagsalita si Kristo, nakinig sila. Pero nung ibibigay na ng ating Panginoon ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang katawan, ang tinapay na nagbibigay ng buhay, wala na sila. Sayang, na-miss out nila yung pinaka-importante. At mas lalong sayang dahil parang nabaliwala lahat ng effort nila. Mga kapatid, ang hamon sa atin ng ating mga pagbasa ngayon ay pananatili. Pananatili.
Kaya ngayon tanong ko sa inyo kanina, hanggang saan mo ba kayang samahan ng ating Panginoon? Hanggang prosesyon lang ba? Hanggang debosyon lang ba? Hanggang rosaryo lang ba? Hanggang panalangin lang ba? O hanggang misa? Pero again, hindi lang ito hanggang misa. Dahil pag tinanggap natin ang ating Panginoon sa kanyang katawan at dugo sa Eucharistia, ibig sabihin din nun, dapat sundin ang lahat ng kasunod nito. Hindi pwedeng susunod tayo ng half lang. Hindi tayo pwedeng susunod kung hanggang saan lang natin gusto. Hindi pwedeng mag-i-stay lang tayo sa tabi ng ating Panginoon hanggang gusto lang natin. Kung kaya natin siyang sundan sa panalangin, kung kaya natin siyang tularan sa kanyang mga salita at ginagawa, kung kaya natin siyang sundan sa prosesyon, sa ating mga debosyon, kung kaya natin siyang tanggapin sa Eucharistia, ibig sabihin nun, dapat kaya din nating tanggapin lahat ng kanyang tinuturo at iniuutos sa atin. Ibig sabihin, dapat kaya din nating sumunod sa kanya. Ibig sabihin, dapat kaya din nating sumunod sa simbahan. Kaya nga mga kapatid, sa ating mga pagbasa, sa unang pagbasa, hinahamon ng Panginoon ang kanyang bayan. Sinasabi doon, sino ba talaga yung Diyos nyo? Ang Diyos na nagligtas sa inyo mula sa Israel o ang mga Diyos-Diyosa ng mga pagano? At narinig natin, nag-decide yung mga Israelita at ang kanilang desisyon ay ang kanilang magiging Diyos ay walang iba kundi ang Diyos na nagligtas sa kanila sa pang-aalipin ng mga Ehipsyo. Sa tuwing tatanggapin natin ang katawan at dugo ni Kristo, ito rin ay pagdedesisyon ng pananampalataya. Kaya unang-una, ito yung sinasabi sa atin ng mga pagbasa. Ang pagdedesisyon na manatili ay pagdedesisyon na mananatili sa pananampalataya. Pananampalataya sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa tinagal-tagal na pinag-uusapan natin, ang katawan at dugo ng ating Panginoon sa Eucharistia, nandoon lagi yung pinakapuso ng mensahe. Ito ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. At ang laging tanong sa atin, talaga bang naniniwala tayo? Talaga bang nananampalataya tayo na ito ang katawan at dugo ng ating Panginoon? Kaya sa bawat pagtanggap natin ng ostya, sa bawat pagtanggap natin ng katawan ni Kristo, ito ay desisyon na manatili sa pananampalataya. At kung mananatili sa pananampalataya, ibig sabihin, nagdidesisyon din tayo na magpasakop kay Kristo at magpasakop sa simbahan. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa narinig natin, inilalarawan ni San Pablo yung pagmamahal ni Kristo sa simbahan at tayo ang simbahan. Paano niya nilalarawan yung kanyang pagmamahal sa simbahan? Katulad ng pagmamahalan ng mag-asawa. At sinasabi doon, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Ba, maraming nagre-react. Pero anong sabi, anong kasunod? Ano ba yung sabi doon sa mga lalaki? Hindi ibig sabihin noon mang-abuso. Hindi ibig sabihin noon i-under nyo yung mga babae. Ibig sabihin, sinasabi ni San Pablo, mahalin nyo ang inyong asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. At paano minahal ni Kristo ang simbahan? Paano niya tayo minahal bilang simbahan? Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya nga namatay siya sa krus. Kaya nga ibinibigay niya ang katawan at dugo. Ganon ang pagmamahal na hinihingi ni San Pablo sa mga asawang lalaki para sa mga
babae. Kaya yung mga magjowa dito, no? Yung mga babae, kung may boyfriend kayo at hindi kayang ibigay sa inyo yung buhay niyan, hiwalayan nyo na. Huwag nyo nang tagalan. Hindi yan karapat-dapat sa inyo. Dahil ang tao na karapat-dapat sa inyo ay yung tao na iibigin kayo katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Pero ito rin yung mensahe sa ating lahat. Minahal tayo ni Kristo bilang simbahan at ibinigay niya sa atin yung buhay niya. At ano yung sukli natin? Magpasakop tayo, sumunod tayo, tumalima tayo sa ating Panginoon, sumama tayo sa Kanya. Huwag tayong tumulad doon sa pagbasa natin na pagka hindi na naiintindihan, kapag ka mabigat na sa kalooban, aalis na lang, lalayo na lang. Hindi ganon ang pagmamahal ni Kristo. Hindi ganon yung sinasabi sa atin. May mga pagkakataon, mga kapatid, na talagang mahirap magpasakop. May mga pagkakataon na talagang mahirap sumunod. Pero minsan, yun yung mga pagkakataon na yun, doon minsan natin napapatunayan na tama pala ang Diyos. Doon natin minsan napapatunayan na tama pa rin pala ang sumunod. Dahil later on, madidiscover natin na pag sumunod tayo, mas mabuti pala. Diba? Ito yung usual na problema ng mga kabataan. Ayaw sumunod sa magulang, kahit alam na nakakabuti. At kapag hindi sumunod, napahamak, later on, malalaman, ay tama pala si nanay, ay tama pala si mama. Ganon din naman sa atin mga kapatid. Minsan mahirap sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng turo ng simbahan. Pero alam nating lahat, ito yung mas nakakabuti para sa ating lahat. Dahil wala namang ituturo ang ating Panginoon na nakakasama para sa atin. Pangatlo mga kapatid, ang pananatili ay pagtanggap sa lahat ng challenges. Pagtanggap sa lahat ng challenges na ibinibigay ng pananampalataya. Ngayon, balikan uli natin yung ating ebanghelyo. Katulad nung sinabi ko kanina, may mga tao na hindi kayang samahan si Kristo hanggang dulo. May mga tao na kaya lamang samahan si Kristo hanggang pagkain. May mga tao na kaya lang samahan si Kristo hanggang sa huling hapunan. At may mga tao na kayang samahan si Kristo hanggang sa pagkapako sa krus. Pero may mga tao, may mga alagad ang ating Panginoon na sinamahan si Kristo mula umpisa hanggang kanyang muling pagkabuhay. Mula sa kanyang pagkabinyag at pagpapahayag ng salita ng Diyos hanggang muling pagkabuhay at habang buhay. At yun yung hinihingi na tularan natin. At kung tatanungin ko kayo ngayon uli, hanggang kailan nyo o hanggang saan nyo kayang samahan ang ating Panginoong Hesukristo? Hanggang rosaryo ba? Hanggang debosyon ba? Hanggang misa ba? Hanggang prosesyon ba? Sana hanggang dulo. Dahil ang ating Panginoon, sinamahan tayo at patuloy tayong sinasamahan hanggang dulo ng ating buhay. Kaya nga linggo-linggo, patuloy niyang inaalay ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo sa Eucharistia. Sinasamahan niya tayo, nawa samahan din natin siya hanggang dulo ng ating buhay. Amen.